magdadagdag po. Gusto niyo ba? Gusto mo pa Revelation chapter 12. Tapos sa ating bagay mensahe, may review. Revelation chapter 12. Salamat sa Lord. Maganda po yung panahon na yan. Hindi po yun hadlang sa ating mga Christian. Amen? Maganda po yung salamat sa Lord. Alright, now Revelation chapter 12. At kung may pinagyan ay ating pong babasahin responsibly from verse number 7 hanggang number 11. Revelation chapter 12, verse number 7 to number 11. Alright, andyan ang lahat at mga Bible din po kasi okay. Verse number 7, and there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world, and was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Now, dito po sa mga talatang ating binasa, particular po sa verse number 11 ay muli pong niliwanag dito na as a Christian, we are in a battle against the devil. Ito isang bagay na lagi po nating pakatatandaan. Every Christian, mayroon tayong kalaban. Mayroon tayong kaawat. No? Mayroon. At ito po tinawag sa Bible na una, dragon. Pinagin mo yan? Kaya niyo po, tinawag siyang great dragon. Pangalawa, old serpent, matandang ahas. Bakit tinawag siyang matandang ahas? Sabaw siya yung snake doon sa Garden of Eden. Are you listening? Amen? At tinawag siya what? Devil. And then, Satan. Amen, Christian? Yes, we are in a battle against the devil. Binagkita sa 1 Peter 5 na be sober, be vigilant, sapagat ang inyong kalaban ang diablo. Ay parang kayong humahanap ng kanyang biktima. Yes, meron tayong kalaban. Walang ba kundi ang diablo. Pero salamat sa Lord, sa kabila ng lahat ito, meron tayong pagkatagumpay at kaya natin magtagumpay lamang sa Kanya. Are you with me? Amen? So this verse number 11, ibig kong gawin po, verse 11, no? Ano ba sa Bible natin? And they what? And they overcame him. Now, gawin niyo po ay ang ating title ngayong gabi. At sila'y kanya at kanila siyang dinaig. And they overcame him. Panginoon, sa iyo po namin inihahandog ang gabi ito. Sa iyo po namin inihahandog ang panambahan. Sa iyo po ako ay lumalapit upang hilingin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay at ang iyong pagtutulog. At sa iyo po, Lord, inalapit ko ang patuloy kong pagbibigay ng unawa sa iyong mga anak na tagapakinig po ngayon. I pray, Lord, na ako po yung gamitin lamang upang muli mo silang kausapin, turuan, at bigyan ng pagkatagumpay. Hinihiling ko, O Holy Spirit of God, ang iyong pagtutulong at kapangyarihan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, we are in the battle, no, against Satan, no? A battle that can be won. Ito po isang digmaan na mapagtatapos
tagumpayan naman natin if we only follow. Alin na sinin? Kung atin namang susundin yung kaparaanan na ibinigay at ibinibigay ng Diyos sa atin. Nasa pagkakunan, bahalaga rin ating that the devil is not omnipotent kaya ng ating Diyos. Nakalimutan pa ba? Ano sabi ko? Satan is not what? Yes, he is not omnipotent. He is not all-powerful. Ang Diyos lamang ang all-powerful. Ano yun? Pag hindi niya rin kayang bumasa ng ating isipan. Tama ba ako? Tanging Diyos ang nakakaalam ng ating isipan. Ano yun? Kaya as a Christian, yes, we can win this battle. Alright? At ang Book of Revelation na ipinakita dito na papaano ang mga Kristiyano noon at magpahanggang sa ngayon, noon ay nagtagumpay at paano ngayon ay kaya rin magtagumpay. In verse number 12, 3 puntos po ang inyong pong makikita rito. Okay? At yung ating pag-uusapan, at yung ating pinagawa. Number 1, pasinibusyon they overcame him by the blood of the Lamb. Nakalimutan mo yun? Paano nagtagumpay ang mga nauna sa atin at paano rin tayo magtatagumpay sa paano rin makalabas? Alright. Kanila siyang napagtagumpayan sa magitan dugo ng kordero. Paliwanag ba? Paliwanag ba? And then, okay. Sino kordero yung tinutukoy? Si Jesus. Ang ating Panginoon. Alright? Yes, they overcame him by the blood of the Lamb. Now, ano ang ibig sabihin nito? Dalawang bagay. Number 1, yes, they overcame the devil by getting saved. Nakataya po, anong ibig sabihin nung napagtagumpay laban sa dugo ni Kristo? Number 1? Yes, nagtagumpay sila, okay? Sapagkat sila sila'y naligtas. Okay, sila'y naligtas. You see? Now, ano ibig sabihin? It means, okay, ganun din tayo. Ang ating tagumpay ay sapagkat tayo ay ligtas. Amen? Hindi na hahatulan pa. Sapagkat hinatulan ang ating Panginoon sa Kristo, siyang tumanggap ng ating hatol, siyang nagbayad ng dapat nating babayad, wala na tayong babayaran sapagkat biniran lahat ng ating Panginoon. Amen? Kanyang ibinuhos ang kanyang dugo. Sapagkat kung walang pagkabuhos sa dugo, walang kapatawaran. Alright? So dahil dito, wala mo sa ikon, wala nang hatol sa mga nakikristo. Alin si Brad? Amen? In John 1:12, hindi na tayo anak ng Diyan, tayo ay anak na ng Diyos. At never, kailanman, hindi na mapapahata. Alright? Kaya nga, the day, that you got saved is the first day. It is the first battle na iyong napagtagumpayan. Liwanag mo sa akin rin? Yan yung isa? You see? Yung araw ng kaligtasan mo, yun ang unang battle. Yun ang unang pakikipaglaban mo na iyong napagwagian ang diablo. Alright? In June 23, ikaw ay naagaw sa apoy. Maliwanag ba yun? In 1 Peter chapter 2, verse number 9, hinago ka ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas ng kaliwanagan. Nakikinig sa akin? In 2 Corinthians 5:17, sabi ng Biblia, ikaw ay bago na nilalang. Maliwanag ba? Hindi na ikaw yung taong patungo sa kaparusahan, ikaw yung taong may katiyakan ng langit na pupuntahan. Alright? Yes, Christian. The day that you got saved is the first battle. It is the first battle na iyong napagtagumpayan laban kay Satanas. Alright? Kaya nga dahil dito, kaya natin mamuhay pare-pareho, na talagang yung mga nalalabing nating buwan ay may kakayahan rin mamuhay na may tagumpay laban sa diablo. Kaya sabi ng
ng ating tinatakay ng mga, di ba? Rejoice evermore. Parinig mo yun? Amen? Magalat tayong lagi. Bakit? Nagtagumpay ka na nung una pa rin. At dahil ito, magtatagumpay ka pa rin. Maliwanag ba? Kaya nasabi ko, hindi tayo dapat nakahagdanan. Ano man ang ibig mong gawin para kay Kristo, hindi ka dapat mahagdanan. Kaya mong mapagtagumpayan. Alam mo, pagsubok sa buhay, hindi ito kasawian. Ito po'y magandang pagkakataon para makita mo may Diyos kang nakikinig at meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Alright? Hindi ka orphan, hindi ka ulila. Meron kang Diyos Ama na nagmamalasakit sa iyo. Meron kang Diyos Ama na inibig ka at naghandog ng kanyang bugtong na anak-anak sa iyo. Amen? Amen? Meron Kristo na buhay mo muli mula sa mga patay at nangakong muling magbabalik at kukuling ka mula anumang oras mula ngayon. Alright? Kaya the day that you got saved is the first battle na napagtagumpayan mo. Alright? Kaya kung paano yung mga early believer, early Christian ay nagtagumpay, magtatagumpay ka rin. Magtatagumpay tayo. Alright? Natin niyo po, in 1 Peter chapter 2 and verse number 9, tingnan niyo nga po itong talagang ito. First Peter 2:9. Alright, nandiyan kayo? Ready? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and only a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Kita mo? Oh, okay. Nung ikaw ay inago ng Panginoon, nung ikaw ay habon ng Lord, mula sa kadiliman, nakikinig ba sa akin? Walang nagawa si Satanas. Nakikinig kayo? Wala siyang nagawa. Okay. Ino po kami, Ephesians chapter 2, tinan niyo po. Chapter 2, verse 1, dati ikaw ay patay sa kasalanan. Patungo sa kaparusahan. Okay, pero tinan niyo po ang nangyari. First Peter chapter 2, and verse number verse 1 to number 2. Nakita mo yan? And you have you what? Quickened, binuhay ka mula, dati ka may patay sa kasalanan. Wherein in time past you walk according to what? The course of this world. According to what? The prince of the power of the air. Now, sino yung prinsipe ng kapangyarihan ng hangin? Sino yung prince na yun? Si Satan. Maliwanag ba? Nakinuha niyo ba? Na yung dati mong buhay, lumalakad ka, sa kapangyarihan ng prinsipe ng hangin, no? The spirit that now worketh in the children of disobedience. Notice number 3, among whom also we all, ano kayo? Had our what? Conversation in time past, noong unang panahon, in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and where by nature, ano ka dati? Dati ikaw ay anak ng buo, kagaya ka rin ng iba dyan. But God, who's what? Dalawa ng Diyos, sapagkat siya mayaman sa awa, at sa kanyang dakilang pag-ibig na iniibig sa atin, no? Even when we were dead in sin, have you what? Dito mo? Bagamat patay ka sa kasalanan, ikaw ay binuhay kasama ni Kristo. By grace, you know what? Saved. Amen ba? Kaya natin makikita mo, kung hindi kumilos ang Diyos, ang magtahan sa ngayon, wala ka pa dito. Okay? Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica kanina umaga, rejoice evermore. Amen? Rejoice evermore. Alright? Ano ba sabi niya sa mga taga-Thessalonica kanina umaga? In everything, sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo. Ano ba sabi niya kanina umaga? Pray without ceasing. Kita mo, lagi kayo magpasalamat, lagi kayo makipag-usap sa Panginoon.
Sapagkat nagtagumpay ka, noon magtatagumpay ka pa rin magpahanggang sa akin. And be thankful. Maliwanag ba? No, listen to Christian. No? Bito kanina ako'y nalulungkot kapag naalala ko yung ibang mga member natin na hindi na dadapa, hindi na ayaw na bumangon-bangon. No? Nalulungkot ako. Nakakita ko na siya na dati matapat, nakita ko kung saan na lang, wala na sa drago. Sana lang naligtas talaga sila. Alright? Hindi na si Christian, pinipili na sa Bible, no? God, no, napakalaki ng investment ng Diyos sa atin. Alam niyo ba ibig sabihin? Napakalaki ng kanyang investment. Ha? Okay? Ang Diyos ay naghandog ng kanyang only begotten Son para sa iyo. At yung Son, naghandog ng buhay para sa iyo. Ibinus ang dugo para sa iyo. Nagtiis ng hirap para sa iyo. Amen? Idilibing para sa iyo. Nabuhay ng muli para sa at tumakit sa kalamitan para din sa iyo. Alright? Ha? Okay, dahil ito, isang bagay lagi ang laging buda, no? That God did not save you to be a loser. Alright? Nakuha niyo po? God did not save you para lamang maging talunan ka. Alright? Ha? God did not save you to be a loser, but to be a what? Winner. Winner. Alright? Okay. Alam niyo yung awit, yung isang inaawit natin, no? Ang aking ama ay mayaman, na nasa langit. Ano tayo no? Ano ba tayo? Na mas naniisip pa niya, yung kayamanan sa langit, nakalimutan mo. Anyway, God did not save you to be a loser. But to be what? Again, but to be what? To be a winner. But again, but you can only win by the blood of Jesus. Amen, Christian? Amen? Pagkatulungan tayo. No? Pero ang pagkatulungan nito ay hindi sa magitan ng ating sariling kakayahan, kalakasan, o karunungan. Hindi. At hindi din sa ating pong sariling kaparaan. But again, by the blood of Christ. Alright? Alright? Matapos niya tayo niligtas, alam ng Diyos yung pagdadaanan natin mga battle. Alam ng Diyos yan. Okay? Pero sa kabilang lahat, no? God equip us. And we are equipped to win the battle. Amen? Isa rito is what? Pinatahan niya sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Nakikinig kayo? Pinatahan niya sa atin. Alam po mga nabanawa? Ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. Amen? Pangatlo, nangako siya, call unto me and I will answer thee. Are you with me? Amen? Pang-apat, iniligid tayo sa Calvary Bible Baptist Church. Amen? Upang bigyan ng wisdom. Amen? Upang yung ating nalalabing buhay magamit ng Panginoon sa magitan ng church dito. Alright? Kaya ESPN, no? Okay? They overcame him by the blood of the Lamb. Ano ibig sabihin ito? Number one, they overcame him by getting saved. Pangalawa, we have the power to go to our Heavenly Father and pray. Anong ibig sabihin nun? No? Alam niyo, bakit ito sinasabi? Kasi, yung charismatic, no? Ginawang literal yun. Diba, lagi naman sinasabi na, okay, sa kapangyarihan ng dugo ng Kristo, sinasaway kita, diablo. Akala literal yun. Diba? But, of course, number one, anong ibig sabihin ng they overcame him by the blood of God? Number one is what? They overcame him by getting saved. Amen? Natubos ka ng dugo ni Kristo, ikaw ay kanya na. Hinugasan kanya ng kanyang dugo. Liwanag ba? Dahil ito,
wala na siya nakikita anumang karumihan sa iyo. Yung palamin niya siya, amen? Wala siya nakikita karumihan. Okay? In Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. Amen? Now, inapasin nyo, in Revelation chapter 12, verse 11, yung devil tinawag na accuser of the brethren. Isa sa kanyang ginagawa is what? Inaakusahan kanya. Maliwanag ba? Inaakusahan kanya. Okay? Isinusumbong ka. Yan ba yung pinubos mo ng dugo mo? Yan ba yung anak mo? Ayan ang ginagawa niya. Alright, but thank God, kasi wala siyang mag-iaakusa sa akin sa pagkatayuan, nilinis ng kanyang dugo. Ng pangalawa, anong ibig sabihin ng they overcame him by the blood of God? Number 2 is what? Because the blood of Jesus is applied to our account. Now, dahil dito, we have the power to what? To go to our Heavenly Father and then what? Pray. Alright? Malaya ka lang makakalapit. Malaya ka lang makakatawag sa Panginoon anumang oras na kailangan mo siya. Maliwanag ba? Hindi mo kailangan ng tao ng sino man ka para mag-mediate siya. Ikaw mismo may kalayaan lumapit, tumawag. O Diyos, bakit naman? Sakluluhan mo ako. Amen. In Hebrews chapter 10, notice chapter 10, verse number 19 to number 20. Ibig ng Lord, mapunamuan na rin itong maliwanag. Hebrews chapter 10, 19 to 20. Hebrews chapter 10, verse number 19. Tayo na, having therefore, brethren, boldness, ganyan yun? Okay. To enter into the what? The holiest. By what? By the blood of Jesus. By a new and living way, which He had consecrated for us through the way, that is to say, His flesh. And having an high priest over the house of God, that is what? That is what? Draw near with what? True heart, in full what? Assurance of faith, having our heart sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith, at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Bakit? Sapagat tapat ang Diyos na nangako. Nakita mo? Yung sa boldness, yung sino boldness? Katapangan ba? Confidence. Lubos kang magtiwala na pag tumawag ka, didinggin ka ng Ama. Okay? In John 16, 23 to 24. John chapter 16, 23 to 24. John 16, 23 to 24. Alright, nandiyan po kayo? Ready? Basa. And in that day, you shall ask me nothing. Sa araw na yun, hindi na kayo magtatanong pa. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ano man na inyong hingin sa Ama, andiyan kayo? Amen. Sa akin, ano man na inyong hingin sa akin sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Narito, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman. Kayo ay magsihingi. Upang kayo makatanggap, upang maging lubos ang inyong kagalakan. Nakita mo yung invitasyon? Nakita mo yung hamon? Ito yung ibinibigay niya. Bakit? Sapagkat tayo tinubos ng kanyang dugo. At tayo may tagumpay dahil sa kanyang dugo na yan, na umagos araw-araw po sa atin. Ano ba yun? Amen? Kaya nga, ito po yung nangahulugan po. Itong dalawang talatang ito ay nakapakita that we
And then, dahil ito'y warning din, no? You cannot live the victorious Christian life without a consistent prayer life. Be consistent. Be regular. Maging regular ka sa iyong panalangin. Tandaan niyo po ito din, no? Tandaan natin po ito. Every failure in life is a prayer failure. Nakalagay ko ba yun? Every failure in life is a prayer what? Failure. Huh? Regular ba yung panalangin mo? Huh? Regular ka ba nakikipag-usap sa Panginoon? Huh? Meron ka bang quiet time with God? And that moment, they overcame Him by the blood of Jesus. At ikaw rin, magtatagumpay ka laban sa diabo dahil sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Magtatagumpay ka sapagkat number 1, ligtas ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Na alin number 2, ang God the Father naghihintay lang sa iyong tawag. Right? At ang sabi ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Kristo, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman. Kayo ay magsihingi sa aking pangalan. Kaya, at ibibigay niyo sa inyo. Bakit? Sapagat ang ibig niya what? Tayo ay what? Full of what? Joy. Yes, they overcame Him by the blood of the Lamb. Secondly, balik din po yung ating talaga. Revelation 12 and verse 11. And they overcame Him by the blood of the Lamb, and by the word of God. By the word of God. Their testimony. Yes, bisan nagtagumpay sila by the blood of Jesus. Number 2, nagtagumpay sila by the word of their what? Ano yun? Testimony. Yung salita ng kanilang patotoo. Amen. Now, isang bagay din ang ibig kong ating tandaan, how you live your life. Yung paraan ng iyong pamumuhay, kung paano ka mamuhay, is critical. Critical to defeat Satan. Okay? Now, hindi tayo nakikita araw-araw. No? Hindi ko alam ang iyong kung paano yung pamumuhay mo. Pero as a Christian, importante po, no? How to live your life ngayong Kristiyano ka na. Kapag ba ako? Importante yan. Mahalaga po na kung paano mamuhay kayo wala ka pa sa Lord, mahalaga po ibang-iba na. Ibang-iba na. Wala yung how you live your life is critical para magtagumpay ka. Lalo sa Diyan. Kaya nga, kayo umaga, nagtanong ako, ngayon yung magtatanong muli ako, paano ka namumuhay? Nagawa ko sa atin? Paano ka namumuhay? Alright? Young people, paano ka mamuhay? Paano ka mag-isip? Mga magulang, paano ka mamuhay? Paano ka mag-isip? Alright? Sabi ng Bible, no? They overcame Satan by the word of their what? By the word of their what? Testimony yung kanilang patotoo. Anong testimony kung napag-usapan doon? Paano sila mamuhay? Okay? Anong turo sa atin ng Panginoon? Abstain from all appearance of evil. Lumayo kayo sa lahat ng anyo ng masama. Amen? Okay. Ano ba sabi ng Panginoon? Mark them. Markahan nyo. Tandaan nyo. Yung mga nagdudulot ng division sa inyong gitna and avoid them. Diba? Pangatlo, naman sabi ng Book of James, submit yourself, therefore, to God. Magpasahog kayo sa Diyos, and then itapon niyo and resist the devil. Itapon niyo yung diabo, lalo sa inyo. Di ba ako? Nakuha niyo po ba din? Testimony pinag-uusapan doon. Alright?
Okay, sabi siya, yes, Satan is the accuser of the brethren. No? Okay, siya yung accuser. At ang tanging iaakusan niya sa iyo ay kapag namumuhay ka pa ng mali. Nakikinig ka sa akin? Aakusahan ka niya. Nakikinig kayo? Tingnan niyo, bakit maraming nag-member tayo, no, tumalikod, lumayo, namuhay sa masama. Kahit gustong bumalik, hindi makabalik-balik kasi nahihiya. Nakinig pa ako? Nahihiya. Bakit? Bakit? Malaking kaugnayan yung title ni Satan na Akio. Akio? Nakit na. Ito mo? Okay, ngayon. Sino nag-aakusa sa kanila? Babalik ka pa ba ito? Mahirap ka pa ng mukha mo. Buhay ka niya naman, babalik ka pa ito. O, saan gagaling yun? Sa Akio siya. Bakit sila na-accuse? Kasi mali ginawa nila eh. Nakikinig ka sa akin? Diba? Kaya ang katotohanan na kung ibig nilang bumalik, huwag nilang pakinggan yung accuser. Panghawakan nila yung 1 John 1, lakas, 9. Tama ba? Confess your sin before to God. Amen? Confess. Okay? At kung akusahan ka, sabi mo, humingi na ako ng tawad sa Panginoon, alam ko, pinatawad na niya ako. Huwag mo na akong akusahan. Babalik ako sa Panginoon. Maniwala ka sa akin? Yes, they overcame Satan by the word of their testimony. Alright? Kaya nga, anong kailangan? No, abstain. Stay away. Resist the devil. Alright? Okay? At pangatlo, life of surrender. Life of surrender. Alright? Ito po yung isang patotoo. No? Magkaroon tayo ng buhay na what? Nag-surrender sa ating Panginoon. Dedication araw-araw. Kaya binabagay, no? Yung pagsusuko ng buhay, hindi po ito once and for all. Ito po yung gagawin mo halos araw-araw kung kinakailangan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? O kaya every Sunday. Yung pagsusuko ng buhay, ito po'y tagumpay laban sa diabo. Nakinig kayo? Nagsusurrender ka, naghahandog ka ng buhay mo. Bakit? Ang dahilan. Now listen, in the book of Romans chapter 6, nabasa ko sa lahat instrument. Alam mo yun? Nagpapahiwatig ito. Listen ka pre, na yung buhay mo ng araw na wala ka pa sa Lord, ikaw ay instrumento ng diablo para palaganapin ang kanyang produkto. Maliwanag ba? For example, kanilang produkto sa bunga? Sa diablo. Kanilang produkto, yung sinabi yung ala, sa diablo. Maliwanag ba? Dati, isa ka sa nagpapalagana kasi gumagamit ka eh. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya nung maligtas ka, di ba? Yun ang unang tagumpay mo sa diablo. Maliwanag ba? Then, nagpapapes ka. Then, nagpamember ka. Maliwanag ba? Then, nag-survey ka. Nagtatagumpay ka. Maliwanag ba? And then what? Ngayon, nag-dedicate ka, nagsuko ka ng buhay mo sa Lord. Ano sabihin? Yung buhay mo na labi, ibig mo maging kasangkapang ka naman ngayon ng Panginoon. Kaya magandang gamitin, Lord, make me an instrument. Ano yung sabihin? Make me an instrument, O Lord. Kasangkapanin mo ang buhay. Romans chapter 6 po. Romans chapter 6. Okay, verse number 12 to number 13. Romans 6, 12 and 13. Verse number 12. Let not sin, therefore, reign in your mortal body, that you should obey it in the last thereof. But neither yield your members as what? Instrument of unrighteousness unto sin, but and yield yourselves unto God. Ipaubaya mo na ang iyong sarili sa Diyos. Or isurrender mo na. Maliwanag ba? As those that are alive from the dead, and your members, kita niyo,
Angel what? Angel what? Alin members, lahat ng bahagi ng katawan mo, lahat ng bahagi ng pagkatao mo. Angel members as what? As what? Instrument of what? Righteousness unto God. Kita mo yun? O yung testimony mo ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon, yung testimony mo ng paghahandog ng iyong buhay kay Kristo. Alright? Ito po'y tagumpay laban sa diablo. Alright? Kaya nga sabi ko, diba? A good testimony is critical. Ano ba ba? A good testimony is critical to overcoming Satan. Amen? Kaya sa gabi ito, meron ka bang good testimony? Meron ka bang good testimony ng iyong dedication? Ng iyong pagsusuko sa Panginoon? Meron ba? A victorious testimony, the Satan cannot use against you is that you do right. You do right more than you do wrong. Mahalaga po yan. Okay? Yung mga tama na yung mga ginagawa mo, hindi na yung mga pagkakamali. Isang araw, meron tayong member ko sa inausap ko. May problema kasi sa buhay. Ang inausap ko, kasama ko sila Brother King. Sabi ko, Brad, sabi ng Romans chapter 12, ginawa ka ng masama, gawan mo ng kabutihan. Alright? Okay? Huwag kang gaganti. Diyos ang gaganti. Ikaw ang susi ng kapayapaan. Ano man ang hinihiling nila, ibigay mo, magpaubaya ka. Ibigay mo, magpaubaya ka. At then, isip ka pa rin sabi ko, ano nyo kayo? Keep your mouth shut. Huwag ka na magsasalita, tumahimik ka, pero huwag mo ipakita, galit ka. Maliwanag, galit ka naman. Okay, ganun sila. Okay, pakita mo ha? Tumahimik ka lang ganyan. Kasi mo, meron ka bang kailangan? Kamahalan. Wala yung kamahalan, pero tama sabi ko, meron kang gusto mo na isa. Okay? Alright. Okay. Walang awa, magpaubaya ka. And then, pag naibigin mo hinihingi, sabi ko sa kanya, okay, araw-araw kang maliligo, ito. Magpagod ka ng buhok. Huwag mong ipakita malungkot ka. Alright? Pakita mo masaya ka. Then, magkaroon ka ng trabaho ka. Then, pag pumikita ka, maliligo ka, bigyan mo sila. Kung saan na po? Romans 12:20-21. Tama ba ko? Amen? Akalin mo, kung ang kaaway ni magutom, lakas. Akalin mo, kung ang kaaway ni mag-uhaw, kainumin mo. Ang somrox. Kainumin mo. Amen? Amen? Ano sabi na po? Sa paggawa mo ng mabuti, binubuntunan mo ng bagay yung kanang ulo. Ano ba? Muliwan na lang usapan. Okay? Okay? Ang sabi ng Romans 12 din, di ba? Pinasok ka naman sa akin ng okay? Hindi tayo dapat mabuhay na meron tayong kinakaaway sa buhay. Romans chapter 12. Narinig kong lagi ko, iniisip kong bagay dito. Romans chapter 12, yun. Okay? Verse number 18. Romans 18, takas. Okay? If it be possible, as much as diet in you, live what? Ito mo, live peaceably with all men. Okay? Diretso, dearly beloved, takas. Things not yourself, but rather be placed under, for it is written, vengeance is mine,
I will repay, say the Lord. Therefore, if the enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in doing so, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but huwag kayong padaig sa masama. Tama? Bagkus yung masama, daigin nyo ng kabutihan. Okay, sige, ito ng tagumpay naman sa Diablo. Good what? Good testimony. Alright. Yes, totoo, mahirap yan. Totoo, but by the grace of God, magagawa mo. Amen? Amen? At gagawin mo kung ibig mo talagang magtagumpay ka lamang kay Satanas. The reason kung bakit talunan ng maraming Kristiyano, hindi magawa yan eh. Okay, gumagawa sila ng sanilang strategy. Mali, hindi ka magtatagumpay. Okay? Ito ang strategy binigyan nila. Ito may subo na. Okay. Kung yung mga naunang baptiz sa atin ay naging mapaghigante, hindi tayo aabot sa ganito. Believe me, Christian. Believe me. Kung talaga naging palaban, yung mga anak baptiz noong unang panahon, hindi tayo sa ganito. Alamat, di ba? Kaya sapagat hanggang sa banuli, sinusulong sila ng buwan, dilulog sila, umaawit pa sila ng pupuli sa ating Panginoon. Okay? Kung bakit ganito si brother Louie, tinawag na kumutuloy yung Anabaptist eh. First, wala pa ako sa Bible ko, inaaral ko rin, talagang sila yung mga sila talaga yung mga Baptist eh. Ana means red. Maliwanag ba? Rebaptizer. Tayo, rebaptizer tayo, tama? Sapagat marami tayong member, baptize dati ng Catholic, nirebaptize natin. Amen? May mga nag-member tayo dati, nag-baptize ng JRM, tama ba? Binaptize natin, nirebaptize natin. I-follow me? Amen? Itong si Zwingli, isa sa leader ng Reformist. Zwingli, dati siyang pare, naligtas, sabi niya, okay? Naging leader ng church sa Scotland, no? Okay? Nalulungkot ako sa pagkat ginagawa sa video ng ilang mga pastor Baptist. But the truth is, pag binasa ng history niya, marami siyang pinapatay na Anabaptist. Talagang tinawag niya at ang dahilan, may mga members niya dati na galing sa kanya, binabaptist ng mga Baptist, ng mga Anabaptist kasi naligtas eh. Okay? Hinuli niya yung dalawang leader at ipinasunog ng buhay. Believe Christian, dokumentado yan. Pinasunog ng buhay. Okay? Nasa nabasa ni Brother King, nabasa ba yan? Dalawang leader. Pero bago sunugin ang buhay, anong naginawa? Ito lang dila. Para huwag silang makaawit. Sapagkat alam niya, habang nasusunod sila, mag-preach pa sila. Para hindi mag-preach, pinutulang dila nila. Kaya ba dito? Okay. Pero binigyan mo na ng pagkakataon, bawiin nyo. Sabihin yung mali ang ginawa nyo, hindi kayo susunod yung ginawa, hindi sila bumawi. Yung mga ibang minabuti, minatamis pa nilang mamatay kaysa ilagay sa kahihiyan ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Kaya mga ibig sabihin mo, na mas mahirap yung pinagdaanan nila kaysa anumang pagdadaanan pa natin nila. Okay. Baliwanag ba? A good testimony is what? Critical to overcoming sin. Kaya na, until now, itong mga naunang baptize sa atin, kapag ikinukwento mo yung buhay nila na talagang dokumentado sa past books of Martin, nagiging hamon pa sa ating magpahanggang sa ngayon. Okay. Ano yung pangatlong bagay na nakita natin sa verse number 12? Okay, number 1, they overcame him by the blood of the Lamb. Number 2,
They overcame him by the word of their testimony and trust, and they loved, they overcame Satan by not fearing death. Nakati po yun sa Revelation chapter 12 and verse number 11. Okay? Napagtagumpay nila si Satanas, no? Sapagat hindi sila natakot mamatay. Alright? Now, not fearing death speaks of what? Passion. Not fearing death speaks of what? Zeal. Ano ba? Dedication. Alright? Itong mga tao nito, no, ay napagbuhigyan ng Diablo, no, because of their what? Passion. Because of their what? Zeal. Sobra yung kanilang sigasig sa Panginoon. Sobra yung kanilang dedikasyon. Hindi nila inibig yung kanilang sariling buhay. Okay? Mas pinili pa rin mamatay. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Than to live for the world. Okay? Dati natin kasi, no? Pagkatapos nung tinatawag na yung apostolic times, no? Yung mga na-disciple ni John, dito sila John the Beloved, sila Peter, no? Yung mga sumunod dyan, talagang pinagpapatay din sila. No? Bandang muli, hindi mo na sila tinawag na baptist, di ba? For example, yung mga Christians sa isang lugar sa Waldenses, tinawag silang Waldenses. No? Minsan tinatawag sila mga Arnoldis kasi kanilang Pastor Arnold. Ako niyo ba ako? Ang si Arnoldis. Kaya yung iba naman tinawag na Albingenses. Sa bakit yung church nila ay nasa lugar ng Albinges. Tinawag siya Albingenses. Okay? Nagdumating yung time sapagkat sila po talagang winner, evangelistic, yung mga naliligtas na Katoliko, yung mga naliligtas na mga Lutheran, binabaptize nila. Dahil dito tinawag silang what? Ana Baptist. Ana Baptist means what? Rebaptizer. Nang tumagal, nawala na yung Ana. Ang nagtawag na ngayon, Baptist na lang sila. Maliwanag ba? Maliwanag ba na? Yes, bakit dumami sila para ma-identify kung nasaan silang lugar, kung sino tayo, no? For example, Baptist Church. Nakikinig sa akin? Nakikinig kayo? Okay, minsan naman, Santa Cruz Baptist Church. Bakit marami na, ang nangyari na, yun. Isang tinawag tayo ngayon, gaya din, Calvary. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ba't naging Christian, kung tutusin, mas maluwag ang ebanghelyo ngayon. Hindi patay ang pinapatay. Hindi patay nagbububo ng dugo. Maipangalan lamang ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Amen, Christian? Amen? Ang problema na ng isla, sa maraming mga Kristiyano, hindi wala na yung zeal, wala yung passion, di ba? Wala na yung lingas. But let me remind you sa isang bagay po ang ibig kong ibigay, dito under number 3, no? If there is no zeal, if there is no passion in your Christian life, you will have a difficult time para magtagumpay. Alright? Okay, anong kailangan natin sa mga ipakibasa? If there is no passion or zeal sa iyong Christian life, no, mahihirapan kang magtagumpay laban sa digmaan ito. Alright? In Colossians 3, 1 and 2, tinuruan po tayo that our focus must be on the heaven. Ang ating focus dapat maging makalangit. No? Ano pa? Our focus must be on the demon judgment. No? Kung ibig natin magtagumpay laban sa Diyan. In Colossians chapter 3, verse number 1 to number 2, can you imagine?
3, 1 and 2. Ano tuturo sa atin? If ye then be risen with Christ, di ba? O tabagat totoo man, di ba? Tayo pinabuhay, tayo binuhay na kasama ni Kristo. Seek those things which are above. Ha? Ang inyong isipan, ang inyong focus ay maging doon sa mga nasa kaitaasan where Christ seated on the right hand of God. Set your what? Affection. Kita mo yun? Set your affection on things above. Not on things on the earth. For ye are what? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Yes, our focus must be on heaven. Our focus must be on what? The judgment seat of Christ. Okay? Ibinapusol po, di ba sa lima po, tinawag ni Pablo yung judgment seat na terror of God. Ito mo, hindi ba? Bagay siya. Meron siyang pangamba na baka siya magkulang, baka siya magpabaya. No? Ibig niya, pagtayo niya sa harap ng iba judgment ay huwag siyang mapahiya sa Panginoon. Right? Pagkaroon din tayo, right? No? Our focus must be on heaven. Our focus must be on what? On the bima judgment na isang araw, magsusulit ako sa Panginoon. Okay? Kaya, you see, itong early Christian, they overcame the devil by not fearing death. The Christian, panghuli. Ito yung aking conclusion, no? To overcome is a choice. To overcome is a choice. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito basta lang nangyari. Kung magtatagumpay ka laban sa diablo, sapagkat pinili mo, lakas po, magtagumpay. Amen. Maliwanag ba? Kaya na, siya? Amen. Okay. Hindi gusto magbasta. Okay. Hindi gusto balikan yung dati kong buhay. Parang gano'n, hindi ba? Okay. Hindi ko ibig na makagawa ako ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Lord. Hindi ko ibig na ako maging unfaithful. Hindi ko ibig na magkulang ako. Gusto ko, anuman ang ibig ng Diyos at lalo ng Diyos na paabot ko, magawa ko bago niya ako kunin. Ibig kong magawa ko bago niya ako kunin. Amen. Parang gano'n, hindi ba? Nakikinig ka sa akin? To overcome is what? It is a choice. To overcome is to will yourself to overcome. Ano ibig sabihin? Intentional. Intention kong magtagumpay. Hindi ko ibig madaya ng diablo, hindi ko ibig na malalangan ako ng diablo. Okay? Determination po yan. Sapagkat, kung hindi mo magiging choice to overcome, hindi ka magtatagumpay. Amen niyo siya? Amen? Sabi ng isang pastor, nasa Pax Books of Martyr din ito eh. Kasi pinipreach niya na yung Austria, hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Pinapay lang yan. Pag hinuli siya, susunugin siya. Pag susunugin, sige. May mga tao na kapaligid, kami magpalay sa kanya. Ngayon, itong Austria ito ba'y katawan ni Kristo? Or what? Rekan, may pagkakataon mo ba para hindi ka mamatay? Ito ba'y katawan o what? Ang sabi niya, tinapay na niya. Sunugin niya. Ang ibig sabihin, pinigil niya mamatay. Amen? Kaysa kanyang itakwil ang ating Panginoon. Alright? Kaya nga, to overcome is what? Is what? Choice. And to overcome is what? To will yourself to overcome. Gusto kong magtagumpay laban sa Diyan. Ikaw ba gusto mo rin? Amen? Kung gustin mo,
magtatagumpay ka. Sapagkat ang una mong tagumpay nung maligtas ka. Dahil dito, tatandaan mo lagi, okay, ang ibig ng Lord, lagi kang magtutulad at huwag kang maging talunan na isang Kristiyano. Every Christian, Amen? Every Sunday morning, sa pagdalo mo rito, tagumpay at tama. Bumalik ka, nagtagumpay ka ulit. Ama? At this coming Wednesday, sa ating prayer meeting, kung dadalo ka, tagumpay ulit. Amen? Every time na nagsusuwili ka, nagtatagumpay ka. Paliwanag mo sa atin. Amen? Pagbawal mo pa lang sa umaga at inuuna mo siya kausapin. Paliwanag mo sa atin, nagtagumpay ka na. Hindi nga sabihin kayo sila, nagtagumpay ka na. Kaya to overcome siya, takas niyo mo, choice. Tumuloy po kayo. Panginoon, aking dalangin na lahat ng iyong mga anak